Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Pampanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa dalawang magkahiwalay na aktibidad doon. Una siyang pupunta sa San Fernando City para sa handog ng Pangulo o pamamahagi ng tulong pinansyal at titulo sa mga magsasakang walang sariling lupa. Ang handog titulo program ay taunang gawain ng DENR sa pamamagitan ng mga regional at field offices ng Land Management Bureau. Mula sa San Fernando ay didiretso si Pangulong Marcos sa Guagua para sa inaugurasyon at turnover ng Rice Processing System 2 project sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ang Pampanga na isa sa mga nangunang lalawigan sa bansa sa produksyon ng palay ay napili bilang isa sa mga kwalipikado at karapat-dapat na benepisyaryo ng pasilidad. Lakay? Ayan, yan lang ang schedule ng Pangulong Marcos sa Pampanga, San Fernando. Binabaha din dyan. May papasyalan bang flood control project din dyan? Wala doon sa schedule niya, Lakay, ang flood control project. Mamamahagi siya ng titulo ng lupa at mamimigyan ng tulong pinansyal at maya-maya ay yung turnover naman ng rice processing system. Aba, dyan ba magbebenta ng bigas na 20 pesos kada kilo? Ito lang kayong state of the art na may gilingan, may dryer, ano siya, buong Lakay. May mga tractor, harvester, yung kompletong package, Lakay, ng para sa pangangailangan ng mga magsasaka. Kaninong project yan? Bakit sa Pampanga? Dapat sa mga rice granaries. Ayan, Mindoro o kaya Nueva Ecija. Ayan, dyan sana ang... Nueva Ecija, Lakay. Meron na? Noong June. Meron na. Oo, pinaparami ito sa buong bansa para nga tulong sa ating mga magsasaka, Lakay. Bakit wala pa yata sa amin sa Ilocos Norte? Meron na rin ba? Ayan, okay. So, Biyernes ngayon na Miss Let, sa linggo, ha? Anong schedule ng Pangulong Marcos? Di ba pupunta ng Luneta? Wala pang abiso kung may schedule si Presidente sa Sunday, Lakay, pero hanggang bukas ay meron siyang aktibidad. Abangan yan. Sabado? Abay, talaga namang iba ang pinapakita ng Pangulong Marcos ngayon. Ngayong nalalabing mahigit 2 taon na lang sa Malacanang, talagang araw-araw yata may schedule siya, may ginagawa, Miss Let. Oo, Lakay. Actually, sa kada linggo niya, mayroon siyang isang out of town. Kadalasan yan ay, kapag ganitong Biyernes. At doon sa buong linggo, mayroon pa siyang iba't ibang aktibidad. Kahapon nga, sabi ni dating Secretary Cesar Chavez, nagkausap sila kasi Lakay dito sa may... sa Tondo. Nung sinabi niya daw kay Presidente na, Mr. President, ikot ka ng ikot. Sabi daw ni Presidente Lakay, mas maganda to, mas masaya kaysa doon sa nasa opisina. Oo nga naman, butit ginagawa na ng Presidente yan. Dapat noon pa. Ayan. Sabi nga... nakita mo ba Lakay kahapon? Yung picture niya, yung video niya na nag-serve doon sa walang gutom kitchen. Oo nga. Yung Presidente doon, naka-apron pa. Sabi ko nga, ngayong panahon ng tag-ulan taniman ng palay, ha? Abay, sumama siya sa mga magsasaka at makipagtanim din ng palay, ha? Ginagawa ng tata niya dati yan, Ayan, kwento na ating mga bubit na mga members ng PGB nung araw ng mga taga Pinili, Ilocos Norte, ha? Yung Presidential Guard Battalion, yung PSG ngayon, ha? Abay, minsan pagka nakatuan ng Apo Marcos nung araw, Apo Makoy, bumababa, ayan, pupunta dun sa sa sakahan at nakikitanim ng palay, ha? Talagang lumulublob sa putik, ha? Ayan, siguro yan ang ginagaya ni Pangulong Bonget din ngayon. At gusto rin talaga ni Presidente Lakay na nakakausap yung mga tao. Kasi mas malalaman niya daw kung ano yung pangangailangan nila. Ayan, dapat noon pa, dapat kahapon pa. Para alam talaga kung ano ang nangyayari sa ibaba. Ayan, kailangan ni Mr. President, kailangan na ang paa mo ay nakatapak sa lupa. Ayan, anong term ng mga taga-showbiz? May term sila dyan, kailangan ni
ikaw daw ay ano sa lupa, ano nga ba yung term na ginagamit nila diyan? Anyway, kailangan bumaba talaga para alam kung ano ang nangyayari sa ground, ika nga. Oo, Lakay. Actually, ginagawa naman niya dati pa. Kaso marami lang talagang issue, Lakay. So, hindi masyadong napapansin kapag may ibang mga malalaking balita, lalo na ngayon, di ba, tungkol sa korupsyon yung pinag-uusapan. Ayan. At saka, Apo Presidente, abay pagka isa na lang po ang kulang sa inyo, Apo. Ayan, Apo Lucas, ay bagbagam nyo, ano mapandagiti ko, nung makikisama ka na giti sa tao, masapul mat yung makipagkwamat, alamano, ay, tapik-tapik ti kwa, ti salabay, ti kwa. Yan ang kulang sa presidente ngayon parang kahit na... Please translate, Lakay. Yung kulang sa sa warm o kaya parang makipagkamay, mga tapik-tapik, selfie-selfie kung kinakailangan, yan na lang ang kulang. Ayan na. Parang aloof ba ang presidente sa mga tao? Ayan. Dapat makihalubilo rin sa mga tao. Oo, kahapon, Lakay, yung niregalo sa kanya, may bata kasi na nagbigay sa kanya, Lakay, ng okra. Ay, oo. Si Presidente kagabi, na yun yung kanyang ulam. Ayan, ganyan. Kahit na pang photo op, malaking bagay yan. Di ba? Si Atty. Jimmy Policarpio ang magaling dyan ng panahon ni Erap Haya, mga ganyan. Naalala ko si... Iba rin kasi talaga ang dating sa mga tao, Lakay, di ba? Oo naman. Si Presidente sa ordinary. Yes. So, yung mga kailangan natin. Ayan, parang Ramon Magsaysay lang, ha? President of the masses, ika nga. Ayan, ang dating Pangulong Erap, ginawa ng gimmick na Atty. Jimmy Policarpio nung araw, Pinasakay pa naman nung yung dyan sa Riles ng tren dyan sa may Santa Mesa, yung itinutulak na yung sinasakay na may estudyante ng PUP. Mga kahit na gimmick yan malaking bagay po yung naipapakita na nakikisalamuha ang presidente sa ating mga kababayan, lalo na sa masa. Yan ang kailangan natin yan. Tama, Lakay. Naalala ko pala isa. Ang dating Pangulong Erap sinubuan pa yung isang batang kinainan niya sa isang bahay sa Tondo, Manila. Kaya tipong ganun ba? Malaking bagay. Para at least makita rin ng presidente kung ano ang nangyayari sa ibaba. Oo, Lakay, natandaan mo rin ba si dating Pangulong GMA naman na lumusong sa baha? Nakabota. Si GMA ba yun o si VP Lenny? Si GMA. GMA. Oo nga pala. Yung mga gabinete niya. Ayan, mga ganyan ba? Ayan. At in fairness din kay kay Pangulong Erap, Senator Jinggoy, abay, di ba nung term niya pinagbawal ang mga SUVs, yung mga Ford Expedition nung araw na ang lakas lumaklak ng gasolina. Ayan, kaya magugulat ka nun, cabinet meeting, yung mga nakaparada sa Malayang Toyota Innova. Mga tipong simpleng bagay na dapat lalo na ngayon na alang hiya wala nang hiya-hiya yung iba dyan. Talagang ifino-flaunt yung kanilang mga luxury sa buhay. Kaya tama itong panawagan mo kung Ronnie Puno, sa ating mga mambabatas, mamuhay ng simple at tanggalin ang luho. Lalo ang negosyo ay politika. At dati kasi itinatago, ngayon ipiniflex. Oo, kaya paano di magagalit ang bayan yan? Butit nagising na tayo, butit in-expose din ng presidente yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming